Okay, so tayo po ay live dito sa Kalipay Seventh-day Adventist Church dito sa San Manuel, Puerto Princesa City. Isang zone fellowship po ito at ay naanyayahan para sa ating mga taga-subaybay sa Facebook. At isang kagalakan po na muling makapaglingkod sa mga kapatid. Tayo po ay live sa programang pag-aralan natin sa YouTube at saka sa Facebook. Tayo po ay may question and answer ngayong hapon. Ito po ay gustong-gusto ng ating taga-subaybay. Nakikita namin yung difference ng viewer. Pagka question and answer, ang dami talagang nanonood. Kumpara doon sa mga topical, yung mga ating mga dinidiscuss sa crusade. Talagang inaabangan po nila yung mga question and answer po natin. Kaya ngayon, nakapag-pray na po tayo ng ating program. Punta na po tayo sa unang magtatanong sa atin. Pwede ba sayaon? Aha. Ako dahil si Sunny Duldulaw, taga diri sa Tibuco, pero taga Davao ko. Ang akong pangutana, Brad, katong sa gawa 14 gani, katong ino na gilimpiyuhan na. Gawa 14. Okay. Napa ba tayo lain mabasa, Brad? Baliduhan na akong pangutana, Brad, ha? Napa ba lain na mabasa sa New Testament, nga gipadayon ba ang dili pagkaon sa mga karumal-dumal? Ang ikaduha, Brad, sa New Testament, nakasulat pa ba ang pagtawag aning Sabat nga yung ingon nila sa New Testament, giwala na? Mora na, Brad. Salamat. So, yung una muna ay yung gawa 10. Kasi kung babasahin po natin yung chapter 10 ng gawa, ay ang nabanggit mo ay 4 pero ito ay palagay ko nasa 14 ang ibig mo sabihin. So doon sa mga Tagalog na hindi naintindihan kasi Bisaya yung kanyang pagkatanong, ay ang una ay gusto niyang pailawanag natin ano yung ibig sabihin ng kapitulo 10 ng gawa. Maraming mga talata ho yan. Tapos yung pangalawang tanong niya ay may mababasa ba sa Bagong Tipan na ipinagpapatuloy pa ang pagsunod doon sa pagbabawal ng mga karumal-dumal na hayop. Kasi nga naman, mayroon pang mga kaisipan na wala namang utos si Kristo, mga alagad, na bawal yung baboy, balang kalisis na isda, o kung ano-ano pa. At ang pangatlong tanong ay, sa New Testament ba ay patuloy pa rin ba yung Sabat? Nagpapatuloy ba ito? Mayroon bang utos? Dahil ang sabi ng marami, ito ay lipas na. Yan o, magandang pong mga tanong ito at atin po itong isa-isahin. So, tingnan ho natin mga kapatid ito. Ito una muna. Bigyan natin, gamitin ho natin yung ating sentido komon. Doon sa Kapitulo 10 ng Gawa. Nagpasimula ho ito doon sa talatang 9. Ang nakasulat po dyan ay ito, siguro ipaplas ko na lang dyan, tapos kikwento ko na lang. Yung pong, kasi sa karanasan ni Pedro, na samantalang siya ay nagugutom, umakyat siya doon sa bubungan, sa taas ng bahay, at habang nagpiprepare yung mga tao ng pagkain, ay meron siyang nakitang pangitain. Nabuksan ang langit at may isa sisiglang bumaba gaya ng isang malapad na kumot na nakabitin sa 4 na panulok na bumababa sa lupa. Ano ang laman ng kumot? Naroon ang lahat ng uri ng mga hayop na may 4 na paa at mga nagsisigapang sa lupa at mga ibon sa langit. Yan. Tapos dumating sa kanyang isang tinig, magtindig ka Pedro, magpatay ka at kumain. Datapat sinabi ni Pedro, hindi maaari Panginoon sapagkat kailan may hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi at karumal-dumal. At muling dumating sa kanyang tinig sa ikalawa, ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na marumi. At pagkatapos basahin ng marami nating kaibigan, binanatan na yung baboy at iba pang mga karumal-dumal na hayop. So, kung titingnan natin, susundan po natin yung istorya doon sa verse 17, samantalang natitilihang totoo si Pedro sa kanyang sarili kung ano ang kahulugan ng pangitain, kanyang nakita, narito ang isang taong sinugo ni Cornelio nang may pagtanong ang bahay ni Simon at nagsitayo sa harapan ng pintuan. Okay, ito ho yung palaisipan mga kapatid. Tanong, doon sa pangitain,
Ang nakita ba ni Pedro ay lahat maruming hayop lang o magkasama ang marumi at malinis? Sino nagsasabing lahat marumi lang? Na hayop ang nandun? Lahat marumi. Sino nagsasabing magkasama ang marumi at malinis? Taas ang kamay, taas ang kamay. Okay, yung nagsasabing marumi lang. O, doon sa mga nagsasabing magkasama ang marumi at malinis, ito ang tanong. Kung mayroong malinis doon, ba't hindi lang yung kunin ni Pedro at yung kumatay siya, ba't nagreklamo pa siya? Hindi siya kakain eh, hindi siya kumain talaga eh. Ha? Kung may malinis pala doon. O, ulitin ko ang tanong, sino nang naniniwala na may marumi lang ang nandun? O, nagbago na. Kayo talaga eh, sado kayo. O, sino nagsasabing marumi at malinis, magkasama? Taas ang kamay. Nangahadlok na. Wala akong mali sa sasabihin ninyo. So yan po yung mga bagay na dapat natin ina-analyze at tinitinan. Hindi basta't interpretation kaagad. Yan yung tinatawag nating observation. Kung magkasama ang marumi at malinis, kung ikaw si Pedro, magreklamo ka ba? Ay may marumi malinis naman pala doon. Ba't di yun na lang yung sunggaban? Tapos, idalhin doon sa nagluluto sa, ito, manok, pabo. O isama nyo sa inyong piniprepare. Bakit sabi niya? Kahit kailan di siya kumain ng anumang bagay na marumi at karumal-dumal. Yan po ang isang bagay na mag-guide sa atin sa observation para maintindihan natin kung ano talaga ang ibig sabihin. Ang totoo po noon, sa Bible kasi merong pangunahing paraan or tools sa pag-unawa ng talata. Ang una, context. Pangalawa, syntax. Pangatlo, semantics. Yung tatlong yan ay gagamitin natin dito sa talatang ito. Anong ibig sabihin ng context? Yung kasama yung mga nakapalibot na talata. Konteksto. Syntax, ito yung pagkakahanay ng mga pananalita. Semantics, ito po yung original na lingwahe na isinalin sa Tagalog. Babalikan natin kung ano ang ibig sabihin sa original na lingwahe. Okay? So, context, syntax, semantics. Anong gusto nyo unahin? Context muna tayo, siyempre. Ano ang senaryo? Si Pedro nagutom. Nagpapahinga siya habang nagpiprepare ng pagkain doon, nakakita siya ng vision. Kung vision yon, kung pangitain yon, hindi pwedeng iliteral. Noong minsan ay nagpo-programa si Soriano sa DCWB. Pero hindi siyang speaker that time. Si Willie Santiago, ng kanyang tagabasa, ay may telepono kami doon sa Angono, na doon pa kami nakatira doon sa tita ng misis ko. Tinawagan ko. Kasi may nagtanong, yung mga bawal na pagkain, wala na yan, malinis na yan, binasa yung gawa. Tama-tama, may nagtanong na isa, tapos nakapasok ako. Tinanong ko, Brother Willie, sabi mo, yan ay literal. Mapapanindigan mo bang literal yan? O bakit? Sabi niya, sa iyo ba symbolical yan? Sabi ko, siyempre pangitain. Dual meaning anya yan. Kung symbolical yan, ay anong pruweba mo? Abay, kung ililiteral mo yan, saan ka nakakita ng kumot kako na kasya lahat ng hayop? Sige nga, maghanap ka nga sa makakabili niyang kumot na yan. Isang baka pa lang yan, punit yan eh. So, symbolical yan. Binalikan niya ako. Tinanong, pinaliwanag po natin yan. At yung paliwanag ko doon, ito ang isi-share ko din po sa inyo. Ngayon, ganito. So, yun ang senaryo, Tingnan natin. Kaya, nung nakita ni Pedro ngayon, si Pedro ay ibig sabihin, ang sagot ni Pedro, hindi talaga siya kumakain nitong mga klase ng mga hayop. Malinaw yan, si Pedro, katulad ng ating paniniwala, hindi kumakain ng karumal-dumal na pinagbabawal. Ngayon, siguro ang dapat nating malaman, nakita ko dito, kung magkasama at may malinis naman doon, bakit hindi na lang yung malinis ang kunin niya? Ang sagot po, semantics. Yan. Context, syntax, yung pagkakahanay ng salita, pagkakasunod-sunod, ng arrangement ng words, then semantics. Ang tanong, bakit hindi na lang siya kumuha nung malinis na hayop, may manok man siguro doon, may baka, may kambing, ba't ayaw niya?
nasa sagot niya. Palalaman natin yung sagot niya kung gagamit po tayo ng semantics. Ano po ang sabi rito? Sa verse 14, datapat sinabi ni Pedro, hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailan may hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi at karumal-dumal. Sa English po, yung marumi, common. Yung karumal-dumal ay unclean. Palibasa semantics tayo, ano sa Greek? Yan, Griego. Yung common ay koinon sa Greek. At yung karumal-dumal, akatarton. Ang tanong, ano bang ibig sabihin ng koinon? Itong koinon ay kasing kahulugan ng broma or bromata, eatables, ipinahintulot kainin. Itong koinon na ito, ibig sabihin, ito ay ipinahintulot kainin. Kaya lang tinawag po nila itong koinon kasi po, ito po ay may kasama at kahalo po na marumi, unclean. Akatarton, ang ibig sabihin ay biologically unclean. Karumal-dumal, bawal talaga. So ang sagot ni Pedro pala, pababawi natin, ganito ang sabi ng Panginoon. Pedro, magtindig ka. Magpatay ka at kumain. Doon sa salita, sa verse 13, magtindig ka, Pedro, magpatay ka at kumain. Gagamit ulit tayo ng semantics. Anong ibig sabihin ng magpatay? Kill. Sa Greek ho yan ay T-H-O-U. T-H-O-U. Tho. Ang tho ay technical word sa Griegong salita na ginagamit lamang sa malinis na hayop. Kasi yung word na kill ay marami. 7 different types or words, Greek words, na ginagamit sa salitang magpatay ka. Diakorizomai, espaso, kung ano-ano. Pero yung to ay ginagamit lamang ito sa mga hayop kung isasakripisyo or kaya kakainin. So ibig sabihin, kung ating gagamitan yung semantics, medyo malalim tong pag-aaral na to ha, kung ating pababawin ang usapan ng boses at ni Pedro, sabi ng boses, Pedro, kumuha ka ng malinis na hayop. Bakit? To. Ibig sabihin, pag sinabing technical word, hindi ito ginagamit na termino sa maruming hayop, sa malinis lang. Kaya ang ibig sabihin, kung isasali natin sa Tagalog, Pedro, kumuha ka ng malinis na hayop, katayin mo, kainin mo. Bakit natin nasabi? Dahil ang sagot ni Pedro, gamitan ng semantics, andun din. Panginoon, hindi ko kumain kailanman ng anumang bagay na koinon at akatarton. Ano yung koinon? Malinis. Bakit ayaw niya? Nakahalo sa marumi. Take note. Ang binubura ng Panginoon dito sa puntong ito ay yung kultura ng mga Hudyo na hindi sila lumalapit sa mga hintil kasi pag lumapit sila, magiging marumi sila dahil sa hintil na nakausap nila. At in the same way, ang tingin nila doon sa malinis na hayop na nakadikit doon at nakasama sa marumi ay narumihan na rin. Yun ang sinasabi niyang koinon. Kaya ang sagot ni Pedro barang ganito, Panginoon, alam mo naman kahit kailan hindi ako kumain ng malinis na hayop na nahalo sa marumi. At lalo namang hindi ako kumain ng talagang marumi, akatarton. Naintindihan niyo po ba mga kapatid? Pag hindi natin hukayan, hindi natin alam to eh. Babanatan na talaga natin yung karumal-dumal. Pero hindi mawawala sa isipan ng tao. Bakit nga ba? Lahat ng uri ng hayop. Sa talatang 12, ayan oh. Naroon ang lahat ng uri ng hayop. Ay di may malinis. Paano mo i-reconcile ngayon yan? Kung may malinis yan, ba't ayaw ni Pedro? Ibig basin, vegetarian siya? Lacto-ovo? Kasi alam nyo, ang ibig sabihin niyang vegetarian, sa kay Mrs. White, ang vegetarian ay hindi lahat puro gulay lang kinakain. Ang definition ni Mrs. White sa ibang terminong ginamit niya yung vegetarianism ay kahit kumakain ka ng isda, vegetarian ka.
ito ang hindi lang vegetarian na Adventist, yung ayaw talaga kumain ng gulay. Pero kung kumakain ka ng gulay, vegetarian ka. Kaya lang meron ka pa rin pagkain ng pinag-aralan ho 'yan. May mga konteksto ng ginamit niya yung word na 'yon. So bakit si Pedro? Kung hindi natin dadaanan ito, mamomroblema ka. Tatanungin mo sila. Ano ang nakita ni Pedro? Ba't ayaw niya kumain pati yung malinis na hayop doon? Ang solusyon, semantics. Diba? Yun ang kagandahan. Ngayon, yan ang sagot ni Pedro. Panginoon, kahit kailan hindi ako kumain ng malinis na nahalo sa marumi, mas lalo naman ng tunay at likas na marumi. Anong sagot ng Panginoon? Ang sabi ng Panginoon, at muling dumating sa kanyang tinig sa ikalawa, ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na marumi. Ano ang naging dahilan? Bakit ang tingin ni Pedro doon sa malinis na hayop ay narumihan? Dahil doon sa talagang marumi. Yun ang tinutukoy ng boses dito ng Panginoon. Ang nilinis ng Diyos, huwag mong ipalagay na marumi. Ano yung nilinis ng Diyos dito? Ang sagot, babalik tayo sa konteksto. Ano ang nangyari? Ito'y nangyari makaitlo at pagdakay binatak sa langit ang sisidlan. Doon ngayon nag-isip si Pedro. Iniisip niya, ano bang ibig sabihin nun? Medyo nalito siya eh. Bakit sabi ng Panginoon, nilinis na ng Diyos? May kahulugan. Ang problema sa iba, wala na isip-isip. Kain agad. Tayo, nag-iisip po tayo. Yung iba nag-iisip, yung iba natutulog. O baka habang nagtutulog, nag-iisip. Sorry po, mga kapatid. Naisturbo kayo. Ayan. Asan na ba tayo? Ito. At nagagsitawag at nagtanong. Meron diyan dumating. Di ba? Meron dumating na tao at hinahanap si Simon. At nagsingagsitayo sa harapan ng pintuan. At sabi yan, hinahanap na si Simon Pedro. Ngayon, samantalang iniisip ni Pedro ang tungkol sa pangitain, iniisip pa rin man talaga eh. Hindi pa rin talaga niya maintindihan lubos. Dito sa time na to, hindi niya pa rin maintindihan ang pangitain. Ang sabi ay sinabi sa kanya ng Espiritu. Ang sabi ng Espiritu, narito, hinahanap ka ng 3 tao. Babay naghahanap sa kanya. Datapat magtindig ka, manaog ka at sumama sa kanila na huwag kang mag-alinlangan ng anuman sapagkat sila'y aking sinugo. Kinausap siya ng Holy Spirit. Kaya yung hindi naniniwala sa Holy Spirit, tigilan nyo na yan. Espiritu kumausap kay Pedro dito. Sumama ka, magtindig ka, manaog ka, sumama ka sa kanila. Sa tingin nyo, kung hindi kinausap ng Holy Spirit si Pedro, sasama siya? Hindi, kasi mga hintil yun. Sinugo ni Cornelio yon. Sino si Cornelio? Isang hintil, pero mabait. Ang sinugo niya, naturalmente, mga hintil din. Kung si Pedro, ang kanyang pananaw ay talagang marumi ang mga hintil, hindi talaga siya sasama. Paano ngayon? Kinausap siya ng Espiritu. Huwag kang mag-alinlangan, sumama ka. No choice. Wala siyang choice. At pinanaog ni Pedro ang mga tao. At sinabi, narito ako. Ang hinahanap nyo, ano baga ang dahilan nyo pagparito? Pinaliwanag ngayon itong mga taong ito. Sinabi nila, ang senturyon si Cornelio, na taong matuwid, matakotin sa Diyos, at may mabuting patotoo ng buong bansa, mga Hudyo, ay pinagpaunawa ng Diyos sa pamamagitan ng isang banal na anghel na ikaw ay paparunin sa kanyang bahay at upang makarinig sa iyo ng mga salita. Teka, ilagay nyo ang sarili nyo kay Pedro. Bakit itong hintil gustong makinig? Wala man siyang magawa. Kinausap siya ng Holy Spirit eh. Buti na lang talaga naniniwala si Pedro sa Holy Spirit. Mayroong mga Adventist nga, ay maniwala sa Banal na Espiritu. Naku, mga kapatid, magduda na kayo sa ibang doktrina. Huwag sa Banal na Espiritu, walang kapatawaran yan. Yung mga anti-Trinitarian Adventist na nagkakalat ng kung ano-ano, tigilan nyo na yan habang may panahon pa. Delikado yan. Ang Holy Spirit ang naggabay kay Pedro. Kaya si Pedro sumama. So, kinabukasan, nagbangon siya, umalis kasama nila. At sila'y sinamahan at sa ilang kapatid na pupunta sa Joppe. At nang
Kinabukasan nagsipasok sila sa Cesarea at sila'y hinintay ni Cornelio at tinipon nito ang kanyang kamag-anakan at ang kanyang mga kaibigang minamahal. Mga kamag-anak ni Cornelio, Hudyo? Hindi, hintil din eh. Ay, ang dami nila, mga hintil. At nangyari, pagpasok ni Pedro, sinalubong siya ni Cornelio at nagpatira pa sa paanan niya. Gustong sambahin eh. Datapat, itinindig siya ni Pedro na sinasabi, magtindig ka, ako man ay tao rin. Lagot si Pedro, nakipag-usap na sa mga hintil. Paano yun yan? Eh, wala siyang magawa. Yun ang suutos ng Espiritu eh. At sa pakikipagsalitaan niya sa kanya, pumasok siya at kanyang naratnan ang maraming nangagkakatipon, mga kamag-anak ni Cornelio at iba pa. Nakita ni Pedro, uy, mga hintil to. Na unti-unting nagliwanag sa kanya yung pangitain. Bawal dapat to eh. Pero bakit ako pinadala ng Espiritu? Sa talatang 28, naintindihan niya yung pangitain. At sinabi niya sa kanila, nalalaman ninyo na hindi matuwid sa isang taong Hudyo na may kasama lumapit sa isang taga-ibang bansa at gayon may ipinakilala sa akin ng Diyos na sino mang tao'y wag kong tawaging marumi o karumal-dumal. Sino ba ang tinawag ni Pedro marumi at karumal-dumal? Di ba yung hayop sa pangitain? Iba't sabi niya rito, tao. Ang ibig palang sabihin, yung iba't ibang klase ng hayop ay iba't ibang lahi ng tao. May baboy, may baka, may kambing, mayroong hippopotamus, may buwaya, bayawak, o lahat na. Sa tao naman, may hintil, may Grego, mayroong kung asagasaan yan, may Hudyo. Naintindihan niya. Yun pala ang nilinis ng Diyos. Bakit? Anong pinagbasihan niya? Yung senaryo, yung pagkakasunod-sunod. Dinala siya ng Panginoon sa utos ng Banal na Espiritu sa mga hintil. Eh, di ba niya maiintindihan yun? Malinaw pa sa sikat ng araw, naintindihan niya. Ang hindi lang nakaintindi ngayon, itong mga evangelical na paborito ang lechon. Kung mag-iisip tayo, maiisip talaga natin. Ba't hindi natin inaisip ang kahulugan? Ay, di na nag-iisip eh. Kain na lang ng kain. Yun, no, ang pagkakaiba natin sa ating mga kapatid. Kaya, pagdating sa 34, konteksto, at binuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao. Ay, di ang liwanag, tinananaw natin yung konteksto. Hindi humiwalay doon sa istorya. Nasabi ni Pedro, naintindihan ko ngayon na ang Diyos hindi nagtatangi ng tao. Bakit? Sa mga Hudyo, akala nila sila lang yung bayan ng Diyos, sila lang yung malinis. Ang tingin nila sa mga hintil, marumi. Pero naintindihan ni Pedro, wala na palang itinatangi ang Diyos. Bakit? Ay sinabi doon, ang nilinis ng Diyos, wag mong ipalagay na marumi. Bakit hindi sinabi kung talagang pinahihintulot niyang kainin ang marumi? Bakit ang sabi lang ng Panginoon doon sa talatang 15, ang nilinis ng Diyos ay wag mong ipalagay na marumi. Hindi man niya binanggit na ang hayop o isda, pusit, ay wag nilinis ng Diyos, wag mong ipalagay na marumi. Ang sabi, ang nilinis ng Diyos. Ang tanong, ano yung nilinis doon? Sabi ni Pedro, naintindihan ko ngayon. Wala na palang pagtatangi ang Diyos ng tao. So, ang nilinis ng Diyos ay ang tao. Pangit naman, kasama naman nun, si Kristo namatay para sa hayop. Para sa tao ho. Tino mo, nang nagpatuloy si Pedro sa pangangaral, sa 15:9, ito ang sabi niya, at tayo'y hindi niya itinangi sa kanila. Sino kausap niya? Yung mga kapwa niya Hudyo. Hindi tayo itinangi. Sabi sa Bisaya, wala na pinalabi ang Ginoo. Hindi niya tayo itinuring na espesyal kaysa sa kanila, na nilinis sa pamamagitan ng pananampalataya ang kanilang mga puso. Sino yun? Mga hintil. Anong pinagbasihan niya? Yung pangitain. Ang naglilinis sa tao ay sa pamamagitan ng iyong pananampalataya.
So kahit na tao ka, hindi ka sumampalataya at hindi ka nagsisi, ang kasalanan mo hindi malilinis. Malinis ka kung pagsisihan, talikuran ang kasalanan sa pamagitan ng pananampalataya. Yan ho. Kung yun ang prinsipyo ng basihan ng paglilinis, paanong malilinis ang baboy, hindi man marunong sumampalataya? Nakuha nyo? Tao nga na hindi sasampalataya, hindi malilinis. Yung baboy pa kaya. Kaya yung mga nagtuturo ng ganon, ay naku po mga kapatid, kaibigan, tigilan nyo na yan. Mali. Maling-mali. So, ang takbo lagi nila, pwede nang kainin yan. Ang takbo, gawa, jis. Ngayon, alam nyo na kung paano gagamitin sa kanila to. Sabihin nyo, aswang ka pala eh. Pero okay, baka masa pa kayo, ha? Tandaan lang. Alam nyo, pag kinain mo yung pangitain sa gawa, aswang ka. Tao yun eh. Symbolikal nga. Kaya sa pag-unawa ng Biblia, mga kapatid, ay dapat tama. Ang symbolikal, unawain mo sa pamamagitan ng mga simbolo. Nandoon ho, yung tamang pag-interpret. Pag prophetic, huwag mong i-interpret ng figure of speech. Pag figure of speech, huwag mong i-interpret ng prophecy. Si Soriano kasi ganoon eh. Kaya nandun sa aking sa aking lecture na hindi na natin ma-lecture kasi nag-question answer na lang tayo. Ngayon, yan ang ibig pong sabihin yon. Yung gawa jis ay symbolical siya. Kaya si Pedro, kung babalikan natin yung kapitulo 11, after na makita ho ito at maintindihan ni Pedro, nabalitaan ng mga kapwa-alagad. Nabalitaan nga ng mga apostol at ng mga kapatid na nga sa Hudiya na nagsitanggap din naman ang mga hintil ng salita ng Diyos. O paano tumanggap ang mga hintil ng salita ng Diyos? Sino nangaral sa kanila? Bawal yun. Paano silang nanampalataya? Sino mangangaral sa kanila? Ay lahat kaming mga alagad, puro mga Hudyo. Nagtataka silang. Nalaman nila sino may kagagawan. Pagbalik ni Pedro sa kanila, di bate. Tinanong, nang umayon si Pedro sa Jerusalem, ay nakipagtalo sa kanya ang mga sa pagtutuli. Ano daw sabi nila? Na nagsisipagsabi, nakisalimuha ka sa mga taong hindi tuli at kumain kang kasalo nila. Sabi. Kaya pala nanampalataya mga hintil, ikaw pala may kagagawan. Ba't mo ginawa yun? Baga. Ano sagot ni Pedro? Datapat si Pedro nagpasimula at ang kadahilanan ay sinaysay sa kanilang sunod-sunod na sinasabi. Nagkwento na siya ngayon. Bakit ko ginawa at nag-crusade ako doon sa bahay ni Cornelio? Nangaral siya doon eh. Bakit ko ginawa yon? Kwento niya yung pangitain. Sa madaling salita, naintindihan ng mga kapwa niya alagad. Kaya ang kaligtasan ay nakarating sa mga hintil. Yun ho ang good news sa aklat ng gawa. Hindi ho baboy ang subject. Malinaw? Pwede na tayong umuwi. Ganyan po ang pag-aaral ng salita ng Diyos, mga kapatid. Dalawa pa itong tanong eh. Okay. So, okay. Ang sunod na tanong ay, ipinagpapatuloy ba ang utos na ito sa Bagong Tipan? Ito po ang mga naririnig natin tanong. May mababasa ka ba sa Bagong Tipan na iniutos ni Kristo at ng mga alagad na bawal kumain ng baboy? Ganyan kaagad yung tanong eh. Alam nyo, hindi natin masisisi ang mga taong ito, pero nakakatawa pag naiintindihan mo talaga kung paano dapat mag-aral ng Biblia. Ay bakit? Kung hahanapin mang utos, wag doon sa for gospel. Pumunta ka doon sa aklat na naroon yung kautusan. Nakalagay na nga yan naka-arrange na nga eh. Aba ay ang gusto ng ibang nagtatanong, ay ang gusto nila yung utos sa Exodus, Deuteronomy, Leviticus, ilagay uli sa Mateo, Marcos, Lucas. Ay di ang mangyayari tuloy yun. Yung Mateo, Marcos, Lucas, yung nakasulat sa Exodus, Leviticus at Deuteronomy, naroon na naman sa Mateo, Marcos, Lucas at Juan. Ay ano bang gusto nyong laman sa Bagong Tipan? Yun din, uulit-ulitin lang. Paulit-ulit. Ano yun? Unlimited? Ang bihira talaga Nang dumating ang Kristyanismo, mahigpit na pinatutupad ang mga kautusan yan.
Ginagawa na ho, ba't mo pa iuutos? Pareho lang din yan ang Sabat. Isang sagot na lang yan eh. Inutos ba ni Panginoon ang Sabat? Hindi na, kasi ginagawa na nila. Parang bata. Biro mo, ikaw tatay, umuwi ka. Yung anak mo, buat-buat yung 2 galon, nag-iigib. Anak, mag-ibig-gib ka ha. Baka balibagin ka ng anak mo ng galon. Pambihira, bigat-bigat na nga. Utusan mo pa ako, ginagawa ko na. Ganon ang gusto mangyari ng mga nagtatanong sa atin eh. Ang bagong tipan ay hindi aklat ng kautusan. Sabi nga ng puro Diyos naman. Pero tayo minsan, dahil sa ating kakulangan, oo nga naman, kutaw na utok mo, paano ba ito? Wala tayong mabasang inutos. Ngayon, alam nyo na kung paano pilipitin. Ang tawang doon ay turning the burden of proof. Yung burden of proof na ikaw magpapatunay, baliktarin mo sila ngayon. Bakit? May utos ba na kainin mo na? Kasi kung bawal, meron sa Biblia. Ngayon, ang problemahin mo, meron bang utos sa Biblia, sa bagong tipan, na kainin mo ang baboy at labagin mo na ang araw ng Sabat? Kasi, yun ang stand nila, na hindi na utos ang baboy. Ang tanong, saan mo nabasa? Yun ang wala. Kaya ang ibig sabihin, ang may bigat ng pagpapatunay ay sila at hindi tayo. Hindi ako nagagalit. Ginaganahan lang tayo. Kaya ang burden of proof wala sa atin. Tanungin mo lang, kapatid, naniniwala ka na pwede nang kainin yung baboy? Oo. Siya ngayon magpapaliwanag. Pupunta sa gawa. Wala. Pangitain yan. Pupunta sa Mateo 15 at Marcos 7. Ang pumapasok ay hindi makapagpaparami sa tao. Tingnan mo doon, kasama si Pedro sa kausap. Kung naintindihan ni Pedro, pwede na palang isaksak sa bibig ang lahat ng kaya mag-isaksak at kainin, dapat naintindihan ni Pedro. Ay bakit nung nasa langit na si Kristo, nung makita niya sa gawa, wala nang Panginoon, ba't di niya pa rin alam yun? Ibig sabihin, iba ang tinutukoy doon. Hindi ho katulad ng kaisipan at pag-aakala nila. Kaya wala talagang lulusot, mga kapatid. Yung mga taga-subaybay natin, naintindihan nyo na lahat ng doktrina, bautismo na ang kasunod. Huwag nyo nang patagalin. Sabagay, marami ng handa. Hindi na lang talaga namin kayang i-follow up. Bumupunta lang sila sa mga churches kung saan sila at nababalitaan na lang namin, bautismado na. So, isang sagot na lang yan. Sabat, ganun din. Ginagawa na ho nila yon, mga kapatid. Anong patunay na ginagawa yung bawal? Si Pedro. Hindi nga kumakain eh. Hindi ginagawa nila. Ba't mo hanapin? Si Pedro nga ayaw kumain. Paano niya nalaman? Hindi alam niyang utos. Sabat, ganun din. Pinagbintangan pang Panginoon, lumalabag eh. Samantalang itinuwid niya ang tamang pangangilin. Ang utos na umiiral na ay hindi kailangang ulitin. Alam nyo kung kasaysayan, history of Christianity pag-uusapan, sa leksyon na babanggit sa ating leksyon. Yung debate tungkol sa pagtutuli, dinala sa konsilyo sa Jerusalem. Bakit? Naging debate yun eh. Dapat bang tuliin ang lalaking Griego o Hintil na magiging Kristiyano o hindi? Sa mga alagad, kahit hindi na, gawin mo lang yan para sa hygiene. Sabi nga sa lesson natin, hindi naman tayo bawal pero hindi iyon basehan sa kaligtasan. Pinagdebatihan niya sa Jerusalem Council. Pero yung Sabat, walang isyo. Bakit? Walang tumututol sa Sabat at sa baboy. At mga karumal-dumal, walang kumontra. Ang nagkaroon lang ng debate, pagtutuli. Kaya yun ang naging isyo sa kasaysayan ng early Christian. Ibig sabihin, yung pagkain ng karumal-dumal ay yung pagbabawal, hindi naging issue. Kaya ibig sabihin, hindi mo kailangang hanapin kung inutos. Dahil nagpapatuloy ito at walang kumontra sa panahong Kristiyano. Sabat, ganun din. Ang pinagtatalunan lang naman ay yung manner, yung paraan ng pangingilin. Hindi kung may Sabat pa o wala na. Ganun po yun, mga kapatid. So, yan ang ating masasagot.
Okay na? Klaro? Kara ba? Okay? Sige po. Ang aking pong katanungan, Brother Amikan, ano po, ay may kinalaman po dito sa apostol at mga alagad. Ano po? Ano po ba ang pagkakaiba ng apostol sa alagad? Sapagkat kung ating titingnan, ang apostol at alagad, pareho naman ito manggagawa ng Diyos. Ano po ang kanilang pagkakaiba? Ano ang kaibahan sa kanila? No? Kasi mayroon nag-question tungkol dyan na iba raw ang apostol sa alagad. Ang tanong ko, ano po ang kanilang pagkakaiba? Ang apostol, sigurado alagad yon. Pero hindi lahat ng alagad, apostol. Agree? Ayun nyo yata eh. Pero sa definition mga kapatid, alam nyo ba na pwede tayong lahat ng mga mananampalataya ay pwedeng apostol? Ano bang Gregong salita ng apostol? Apostolos, sinugo. Kung ayaw mong pasugo, ay hindi ka kasama. Pero kung feeling mo sinugo ka ng Diyos, apostol ka. Pero tingnan natin, bigyan na pa rin natin ng importansya yung panahon nang magtumawag ang Panginoon ng 12 alagad na siyang 12 apostol. Bay, kapag hindi ka nga maingat dito, malilito-lito ka eh. Ang alagad po mga kapatid ay itinawag hindi lang po doon sa 12. Tandaan natin yan. Hindi lang po yung 12 ang tinawag na alagad. Pero yung apostol ay karalimitan ay halos nakatukoy lang doon sa 12. Ano po? Pero sa halinhinang tinatawag din sila apostol at saka alagad. Yun nga lang, pag sinabing apostol, ay halos kadalasan ay sa kanila tumutukoy. Samantalang yung salitang alagad ay hindi lang sila minsan ang tinutukoy. Tingnan ko kung may makikita ko itong talaga. Nang malaman nga ng Panginoon na nabalitaan ng mga Farisiyo na si Jesus ay gumagawa at nagbabautismo ng lalong maraming alagad kaysa kay Juan. Ay di may alagad din si Juan. Di ba? So hindi lahat ng alagad apostol. Pero yung apostol, sigurado alagad din yun. Yun po, madali lang naman yun. Kayo, alagad kayo ng Panginoon. Lahat tayo ay alagad ng Panginoon. Na po. Kaya yung apostol ay isang special na terminong itinawag doon sa kanyang 12 alagad. Sige po, follow up. Ang follow-up ko po, paano po naging apostol si Apostol Pablo sapagkat hindi naman siya kasama sa 12 alagad na pinili ng ating Panginoon? Ayun na nga, sinagot ko nga eh. Diba? Pero paano siya naging apostol? Paano siya naging apostol? Ayun, magandang tanong. Kaya siya naging apostol, yung technical, sabagay, sinabi ko na rin kanina eh, na kahit nga tayo pwede maging tawaging apostol sa definition of term. Diba? Kaya na-advance na rin yung sagot. Kahit nga tayo pwedeng apostol. Bakit tinawag siyang apostol? Mismo ang Panginoon ang tumawag sa kanya eh. Tinawag, sinugo. Yan ang ibig sabihin ng alagad. Kaya tinawag siyang Apostol Apostol Pablo dahil mismong ang Panginoon na umakyat na dapat sa langit, tinawag pa siya ng personal na pagtawag. Kaya sabi ni Pablo, sa lahat ng mga alagad, ako yung pinakamaliit. Alam na naman na pagkatawad sa kanya. Kumbaga sa nanganak menopause baby na. wala na sa pahabol na lang para sa mga hintil. Pero hindi natin pwedeng tutulan. Tinawag siyang apostol. Kasi ang ibig sabihin ng apostol ay sinugo. Apostolos sa Greek. Okay na? Okay. Ako po pala si Brother Ron Alarba. Dito na po ako nagsisimba sa Kalipay Church pero nakapa-member po ako sa Aborlan Church. Aborlan. So, buti nga dito hindi ako napagkamalang offshoot doon sa Mindanao. Pag-uwi ko na napagkamalan ako eh. May tanong po ako dito. Easy lang po ito kapatid. Mamaya lang po yung difficult. Dito po sa Exodus
33 verse 23 ay ang stand po natin, maging ako din, ay si Kristo po itong nakita ni Moises. Exodus 33 verse 23. Tapos ang tanong ko po dito, kung ang stand po natin na bilang mga Seventh-day Adventist ay si Kristo po ito at hinubad niya ang pagka-Diyos niya at siya po ay nagkatawang tao, ipinanganak sa pamagitan po ni Maria, mayroon na po siyang bagong katawan. Sa madali po bang sabi, yung iniwan po ni Kristo na katawan noon nung nakita ni Moises, saan na po iyon? At yung katawan ngayon ni Kristo, tayo naniniwala na sa kanyang muling pagbabalik, ito din po yung anyo. Sapagkat ayon po sa 1 John chapter 13 verse 12, malabo nating nakikita, ngunit mukhaan natin siyang makikita kung paano tayo nakilala niya. Ganon din po sa 1 John chapter 3 verse 2 na kung paano po ang pagbalik ng ating Panginoon, yung anyo niya ay ganon pa rin po. Maging sa John chapter 14, 1-3, ganon pa rin po yung kanyang pagbabalik. Maging sa Acts chapter 1, verse 11, itong si Jesus na mula sa inyo ay muling babalik gaya ng pagparoon niya sa langit, ay ganon din yung kanyang pagbabalik. Sa madaling po bang sabi, pwede po ba nalalabas na dalawa na ngayon ang anyo ng ating Panginoon? Yung iniwan niya at yung bago ngayon na siya ay nagkatawang tao? Okay, thank you. Okay, so una muna yung Exodus 33:23. Marami po yan, pati sa Genesis. Meron pong Diyos na nagpapakita kay Abraham, kay Moses, kay Jacob, minsan tinatawag po siyang Angel of the Lord. Kaya nga naniniwala tayo na si Kristo ay tinatawag na Michael, the Archangel. Si Miguel, Arkanghel. Totoo po na si Kristo po ito, yung mga nagpakita kila Abraham. Sabi ng Panginoon nakita ni Abraham ang aking araw at natuwa. Sabi ng mga Hudyo, pambihira. Sinungaling to, kabata mo pa tagal lang namatay si Abraham. Paano nangyari yun? Nagpakita talaga. Siya po yun. Kaya maintindihan po natin, iba yung incarnation sa theophany. Narinig mo na yung theophany? Kapitbahay namin yun. Theophany. Theophany, ito yung pagkakatawang tao ng Panginoon kung kinakailangan. Ang Exodus, theophany. Tawag po doon ay pagsasakatawang tao for the meantime ng ating Panginoong Jesucristo doon. Gumagamit lang siya ng image ng tao. Pero sa incarnation, iba yon. Kasi yung theophany, ito halimbawa katulad nung sa panahon ni Lot, yung isa sa mga yung kay Abraham, maraming okasyon, meron pang pinaghandaan ng karne. Meron pa sa Sodoma at Gomora. Di ba? Theophany yun. Yan yung pagsasakalaman ng Panginoon, panandalian. Panandalian. Kapag kailangan lang. Theophany yun. Yan pong kapagkakatawang tao ng ating Panginoong Jesucristo, incarnation, pagsasalaman. Yun talaga yung totoong katawan niya. Na hanggang sa umakyat siya sa langit ay dala niya. Bagaman siya ay tinatawag na karoon ng glorified body after ng resurrection, pero yung bakas sa kanyang kamay ay naroon pa rin. Glorified body. Sample po yon ng mga mabubuhay na mag-uli din ng mga maliligtas. Papalitan ng ating kasawa na may kasiraan ng glorified body at ang sample ay ang katawan ng ating Panginoon na siya'y namatay at buling binuhay. Maluwalhating katawan. Kaya nga doon sa 15 ng unang Korinto ay pinagtatalunan ho doon. Kung ang pangapatay hindi mabubuhay, ay sana si Kristo hindi nabuhay sa mga patay. Ibig sabihin, gusto ni Pablo pakita, sample ang Panginoon na meron talagang totoong katawan na susugatan, naghihirap, napagod, dumugo, ng binugbog. Pero dahil sa kanyang pinakitang halimbawa sa atin nang siya'y buhayin, ayan na po, nawala ho yun, maliban sa bakas ng kaligtasan, yung butas sa kanyang kamay. So, yun po yung ating sagot doon. Mayroong tanong dito, maiksi lang naman tong sagot nito. Kasi may binigay siyang talata, bago si kapatid,
Unang Samuel 18:10, pakipaliwanag, at 16:14. Tingnan natin to. Unang Samuel 18:10 at 16:14. At nangyari ng kinabukasan na ang masamang espiritu, 18:10 nga. At nangyari ng kinabukasan na ang masamang espiritu na mula sa Diyos ay dumating na makapangyarihan kay Saul, at siya'y nanghula sa gitna ng bahay. At si David ay tumugtog ng kanyang kamay, gaya ng kanyang ginagawa araw-araw, at hawak ni Saul ang kanyang sibat sa kanyang kamay. So ang tanong dyan ay yung masamang espiritu na mula sa Diyos. Kung ano man o. Tapos yung isa, 16:14. Ang espiritu nga ng Panginoon ay humiwalay kay Saul, at isang masamang espiritu na mula sa Panginoon ay bumagabag sa kanya. At sinabi ng mga bataan ni Saul sa kanya, narito ngayon, isang masamang espiritu na mula sa Diyos ay bumagabag sa iyo. So ang gusto niya ipaliwanag, ang translation kasi natin mga kapatid, ay yung doon sa translation na espiritu. Tapos galing pa sa Panginoon. Ano ang ibig sabihin yan? Binasa ko po dito at sa mga komentary ng Bible, binasa ko rin doon sa Eastword commentary, yung pong ibig sabihin dito ng espiritu, masamang espiritu galing sa Panginoon, yung espiritu dito ay yung timplada ng katawan, yung damdamin ng katawan. Na kung ating babasahin ulit yung 18:10, yung masamang espiritu mula sa Diyos dumating na nagkapangyarihan kay Saul, at doon sa talata kanina, ibig sabihin ay ang sitwasyon ni Saul. Alam natin ang istorya ni Saul na bigla na lang siya minsan nagagalit. Pero pag tinugtugan ni David, nawawala yung kanyang pag-aalburuto, galit. Yung espiritu doon, yung timpla, sabi doon sa isang Bible commentary, yung kanyang temperament. Di ba, may tinatawag tayong melancholic na yung temperament ng isang tao. Pinahihintulutan ng Diyos yun. Kaya ang sabi, galing sa Panginoon. Ibig sabihin, inalaw lang niya, pinahintulot lang niya. Hindi ito espiritu na katulad ng alam natin na bad spirit o evil spirit, kundi ito'y timpla o emosyon ni Saul na hinayaan ng Panginoon. Kasi tingnan mo, pag tumutugtog, bumabait siya. Pag nawawala ang tugtog, nagagalit naman, at yung galit na yon, yun ang espiritu na binabanggit doon, na pinahintulot ng Panginoon na maramdaman ni Saul. Naintindihan niyo po, mga kapatid? Yun ang ibig sabihin yon. Yung kanyang pakiramdam, no? Yung kanyang damdamin or emotion ay tinatawag, kasi po yung spirit na binabanggit sa Biblia, ay minsan tumutuko yon sa ating emosyon. Emosyon. Kaya lang kulang kasi tayo ng translation sa Tagalog at English. Kaya pag sabi natin espiritu sa Bible ay sa Griego at sa Hebreo ay may iba't ibang termino. Pero isa lang ang salin, espiritu. Kaya pag hindi natin naiintindihan, akala natin, mapagkakamala natin siyang parang bad spirit. Pero ang ibig sabihin, kaya galing sa Panginoon dahil ipinahintulot ng Diyos sa kanya na magkaroon siya ng ganoong damdamin or temperament. Yan ang ibig pong sabihin. Okay na po? Sabi dito, Brad Amican, tanong ko po sa inyo kung bakit ang tao ay iba-iba ang muka. Oo nga. Kulay at laki. Tama. Samantalang, ayon sa Biblia, ang dating mga magulang ay sina Adan at Eva.
Kung sila nga ang ating mga magulang, dapat iisa ang ating kulay at muka. Bakit may puti, may itim, at kayumanggi? Singkit, bulalat. Kung tunay nga, iisa ang ating pinagmulan. May singkit, may mulaga, may piki, may sakang, mayroong matangkad, mayroong punggok, may itim, may maputi, may maganda, may pangit. Lahat. Isa lang ating mga magulang. Ang sagot po niyan, isa lang. Dahil sa kasalanan. Kung hindi tayo nagkasala, ay walang pangit, lahat tayo gwapo. Sabagay, ang mga anak ng Diyos, tanggapin na natin, lahat tayo, magaganda at mga gwapo. Amen? Pero hindi tayo magkakamuka. Alam kong hindi kayo papayag na kamukha ko kayo. Kasalanan ho, mga kapatid, ang naging dahilan. Kaya nag-iba-iba ng kulay. Kung hindi pumasok ang kasalanan, sigurado. Pero huwag tayong mag-alala, ibabalik ko po ng Panginoon yan. Sa pagkabuhay na mag-uli, wala nang pangit. Wala nang manipis ang buhok, wala nang bungal, wala nang rayumahin, wala nang pingkaw, wala nang lumpo, wala nang bingi, wala nang bulag, wala nang pipi. Lahat po ibabalik ng Panginoon yan. Basta tayo nagtapat sa ating Panginoon. Yun po yun. Dahil po sa inyo, nakita nila ang liwanag. Nalaman nila ang katotohanan. Natuto nila ang daan. Natutunan nilang magtiis. Nakilala nila si Kristo. Naramdaman nila ang pag-ibig ng Diyos. Maraming nanumbalik sa pananampalataya. Nalaman nila kung paano maligtas. Lumawak ang gawain ng Panginoon. Kaya nananatili ang pag-aralan natin ministry. sa lahat ng mga naging bahagi ng pag-aralan nating ministry, maraming salamat sa inyong pagtitiwala at patuloy na suporta. Kami ang Pag-aralan Natin Ministry Family.